Ito, ipagbabawal ng magkomentaryo sa ICC. Ipagbabawal na magsalita patungkol sa ICC. Grabe talaga, no? Ito style nila. Posible umanong isaalang-alang ng International Criminal Court ang asal ng kampo ni dating Pangulong Duterte at kanyang mga taga-suporta kaugnay ng hiling nitong interim release o paglaya habang dinidinig ang kaso. Ang iba pang posibleng kondisyon para dyan sa pagtutok ni Maki Pulido. Umaasa ang kampo ni dating Pangulo Rodrigo Duterte papayagan siya ng International Criminal Court na pansamantalang makalaya sa pamamagitan ng mekanismo na interim release. When I make an application for interim release, you'll know about it because it'll be published on the court website. Ayan, nag-a-apply po kasi si Tatay Digong na interim release na pwede muna siyang pakawalan habang dinidinig yung kaso kasi mahaba po ito eh. Okay, anong sinasabi nila? Okay, anong sinasabi ng ibang mga trolls o eksperto daw? Di umano. Right. But it's a sure thing, essentially. Ang pasya ng korte nakadepende sa mga kondisyong nakasaad sa Article 58 ng Rome Statute. Sisipot ba ang suspect sa mga pagdinig ng korte? Hahadlangan ba niya ang investigasyon sa kaso? At gagawa pa ba siya ng mga krimen na kinasangkutan niya? Sa Rome Statute, pwedeng warrant of arrest or pwedeng summons. Now, obviously, hindi inisyo yung summons kasi nakita ng korte na hindi siya kusang pupunta kung summons lang. So, warrant of arrest. Sabi ni Attorney Joel, Hindi, kusa siyang pupunta. Sabi lang, idaan sa korte natin. Butuyan, isa sa 5 Filipino ICC accredited lawyer, ikokonsidera rin daw ang asal ng kampo ni Duterte at ng kanyang mga taga-suporta. Sinaktan pa nga yung isang policewoman, nagkaroon ng malaking bukol, and there was an attempt to really prevent his arrest. Nandiyan na rin yung mga ginagawa ng mga supporters niya to the point na binubuli and ini-intimidate yung mga judges mismo. Ito, okay. Hindi ako naniniwala sa sinasabi nito. Bagamat ito'y abogado, hindi tayo nagmamagaling, abogado, ICC lawyer, no? Pero this is mind conditioning. Isipin mo, hindi mo pakakawalan si Tatay Digong yung interim release na sinasabi dahil ang supporters niya ay di umano magugulo. Ano ba ang ginulo? Diba? Wala namang ginagawang gulo o pambubuli daw. Walang koneksyon yung supporters ni Tatay Digong. Alam mo kung bakit? Ang nililitis dito si Tatay Digong. Hindi naman niya kontrolado ang buong Pilipinas. Pangalawa, natural, maglalabas ng sama ng loob. Nauunawaan ko sila, masama ang loob nila dito sa ICC. Hindi lang naman Pilipino ang masama ang loob sa ICC, even the Americans, even the Chinese, at maraming bansa pagalit talaga dito sa ICC. No? Hindi po pwedeng sasabihin nito, ang gusto kasi nitong mama na ito sa aking palagay, sa aking opinion, ay gusto niyang manahimik tayong mga Duterte supporters. Bakit? Ayaw nila itong mga trolls. Hindi ito si attorney, marami. Yan ang kanilang spin. Yan ang gusto nilang lumabas sa media na para itong mga Duterte supporters ay manahimik. Hindi po kami ganun kabobo. Okay? Huwag nyo kaming patahimikin. Dati nyo na kaming pinatatahimik, yung mga vloggers pinapatahimik ng Quadcom, yung pinapatahimik ng Tricom, pinapatahimik ng NBI, pinapatahimik ni Marcos, pinapatahimik ni Speaker, pati ba naman yung pagsasalita namin sa ICC, pinatatahimik nyo. Huwag tayong pagpapauto sa mind conditioning na ginagawa nila. Ang gusto nitong mga ito, wag na tayo ipagbawal. Hindi nila kasi magawa na ipagbawal magsalita patungkol sa ICC. Bakit? That is very effective. Alam mo kung bakit? Nakikita ng ICC, dapat makita ng ICC na grabe ang suporta kay Tatay Digong. Grabe ang pagmamahal ng taong bayan kay Tatay Digong. Isipin mo, kung may crimes against humanity si Tatay Digong, bakit mahal na mahal ng Pilipino? Yun ang ayaw makita ng mga control freak at mga nagpapatahimik sa ating mga Duterte supporters. Bakit? Kasi malalaman ng ICC, teka muna,
peke ata ang kasong ito. Kung may kasalanan to against humanities, hindi sana ayaw to ng taong bayan. Ngayon lang sila nakakita ng leader na lililitis, pero ganyan kapopular. Kung may GOAT sa basketball, ibig sabihin ng GOAT, greatest of all time, yan is si Michael Jordan. Pagdating sa basketball, alam nyo po, kung merong GOAT sa Pilipinas, si Duterte yun. Kung merong pinaka-popular sa Pilipinas, it's Tatay Digong. How can he commit a crime against humanity? Kung ang GOAT ng Pilipinas, kung ang pinaka-popular na tao sa Pilipinas ay si Tatay Digong, paano mangyayari yun? Until even after the arrest na dapat nagdidiwang ang taong bayan, ngayon hindi. Nagdurugo ang pag-iisip at puso at kaluluwa ng taong bayan, ng mga Pilipino. Diba? Kaya wag tayo papakontrol sa mind conditioning na ito. Basta lang, wag po nating personalin. Wag po ang tinatawag nila, wag ad hominem ang banat sa mga judges at sa ICC. Ibanat natin that we are aware, una, na ang ginawa kay Tatay Digong is kidnapping. That we are aware that this is very, very, very important. Ang ilabas natin dito ay this is political at hindi ito naaayon sa batas. Walang kasalanan si Tatay Digong, this is just a political persecution. Yan ang napaka-importante. Huwag nating sirain yung judges, huwag natin sirain yung ICC. Gibain natin na ang pagkaka-aresto kay Tatay Digong ay illegal, kidnapping, at ang binibintang sa kanya walang katotohanan. Let's stick to that at ang ipaalam natin sa ICC that we are aware, we Filipinos are aware of that we love Tatay Digong, that we will fight for him because the fight of Duterte against the Marcos is not Duterte versus Marcos. This is against Duterte, the Filipinos versus the Marcos. Yan po ang dapat nating maano sa kanila. Wala pong sedition dito. Ipapaalam natin sa ICC na ang pinaglalaban natin dito ay hindi lang si Duterte. Oo. May isang tao lang. No. Ang pinaglalaban natin dito, yung ating karapatang pantao. Dahil malaki ang naitulong ni Tatay Digong sa atin, bakit nyo ginaganyan? Tapos gusto nyo mapailalim kami sa mga taong katulad ninyo na wala namang ginawang mabuti sa Pilipino. Oh. So, anong kakalagyan ng Pilipinas niyan? Wala. 'Di ba? So, wag tayong papayag sa ganito. Okay? This is, again, they will try to control us. Tuloy nyo lang. Basta, sabi nga ni BP Sara, sabi ng mga abogadong nakakausap ko, si Attorney Vic Rodriguez, Attorney Jimmy Bondoc, even Attorney Torion, tinatanong ko parati yan, magpahayag kayo ng saloobin ninyo. That is legal. Gawin natin sa mapayapang paraan na hindi tayo nagtatawag ng mag-aklas. Sigaw nyo yung hinaing ninyo. Isigaw ninyo ang alam ninyo na katotohanan sa ICC. Sa kasaysayan ng ICC, hindi bababa sa 6 na akusado ang pinagbigyan sa kahilingang interim meron na release. pagbigyan naman Noong 2021, kinilala ng korte ang voluntaryong pagsuko ng Kenyan lawyer na si Paul G. Cheru na nagpakita raw ng kusang loob na pagtanggap sa jurisdiksyon ng ICC. Mababa rin daw ang parusa sa kaso niyang panunuhol sa mga testigo. Ang dating Congolese rebel leader na si Jean-Pierre Bemba Gombo, pinalaya rin noong 2018 matapos mapawalang sala sa kasong war crimes at crimes against humanity. At naisilbi na rin niya noon ang lampas 80% ng sentensya para sa hiwalay na kasong offenses against the administration. Alam mo, ito lang, pasimplihin natin, marami naman pong binigyan ng pagkakataon. Ako, I think, deserve ito ni Tatay Digong. It's more than deserving niya. Kasi sa edad niya pa eh. No, you have to consider na una, illegal yung kanyang pagkakaaresto.
Okay? Sabi nga, ang prutas ng illegal ay walang maidudulot. No? So, illegal ito. Yung edad pa ni Tatay Digong at higit sa lahat, mahal ng Pilipino si Tatay Digong. Dapat mag-isip ang ICC. So, tuloy-tuloy lang po tayo. And itong birthday ni PRRD, sama-sama nating ipagdiwang, ipakita natin sa buong mundo na mahal ng Pilipino si Tatay Digong. Maraming salamat po. Huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa channel ko, Coach Oli News PH, at i-like niyo po itong video na ito. Yung pag-like niyo po ay very, very important. At i-promote ko na rin yung second channel ko sa Facebook, sa TikTok at sa YouTube. Ito po yung nakalagay, Coach Oli News 2. Yan po ang second channel ko. So pakisuportahan po yan kasi alam nyo naman, ang SMNI ay ginugurgur ang kanilang channel. So in protection na rin, at least meron na akong second kung gurgurin man. So subscribe po din kayo dyan sa channel na yan. Maraming salamat po para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. God bless everyone.